Alam sa inyo nabanan siya, ready po po. Wala naman po problema. Hindi mo sa mahalagang history para sa bansa ulit na mapagbigay ng karangalan. At least, dalawang Pinoy ulit maglalaban para sa World Championship. Carl James Wonderboy Martin, papalagan si Nonito Donaire Jr. Sino kaya ang magwawagi? Artificial Intelligence, may prangkang prediksyon. Yan ang kwento natin ngayon. Sa bawat suntok may pangarap, sa bawat knockout may kwentong pinaghugutan. Mula sa mga probinsya hanggang sa world stage, hindi lang tayo nagbabalita, nagbibigay tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa na kwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo. Sa kasaysayan ng Philippine boxing, madalas nating makita ang pagpasa ng sulok mula sa isang veterano patungo sa isang sumisikat na bituin. Ngunit, bihirang mangyari na isang batang prospect na tulad ni Carl James Wonderboy Martin ay taasang magpahayag ng kahandaan na makipagsukatan ng galing sa isang living legend na tulad ni Nonito the Filipino Flash Donaire Jr. Ang pahayag ni Martin na handa niyang palagan ang kanyang idolo ay hindi lamang isang hamon kundi isang pagkilala sa mataas na antas ng respeto. Para kay Martin, ang makaharap si Donaire ay isang karangalan, isang pagkakataon na mapatunayan ang kanyang sarili laban sa isa sa pinakamahusay na boksingero sa buong mundo. Si Carl James Martin, ang pride ng Ifugao, ay kinikilala bilang susunod na malaking pangalan sa Super Bantamweight Division. Ang kanyang bilis, lakas at malinis na record ay nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa. Sa kabilang banda, si Nonito Donaire Jr., isang 4-division world champion at isang future Hall of Famer. Ang kanyang left hook ang itinuturing na isa sa pinakamamamatay tao na arma sa kasaysayan ng sport. Ang pagbabanggaan ng dalawang ito ay hindi lamang laban sa pagitan ng dalawang boksingero, kundi laban sa pagitan ng The Future at The Legend. Sa sandaling lumabas ang balitang ito, agad na nagliyab ang mga social media platforms at boxing forums na hati ang mga opinyon ng mga boxing fans at bawat panig ay may matibay na argumento. Ang unang kampo ng mga fans ay naniniwala na lipas na ang panahon ni Donaire o wala na sa kanyang prime. Sa edad na lampas sa 43 anyos, marami ang nagsasabing bumagal na ang kanyang reflexes at hindi na kaya makipagsabayan sa bilis at enerhiya na isang 26 anyos na si Martin. Para sa kanila, ito ang tamang panahon para itong si Martin na hirangin bilang isa sa mga hari ng Philippine boxing. Gayunpaman, mas maingay ang kabilang panig na nagsabing delikado ang hakbang na ito para sa Wonderboy. Ang pangunahing kritisismo kay Martin ay ang kakulangan niya sa karanasan laban sa mga di-kalibre at world-class sa mga kalaban. At ayon sa mga kritiko, si Martin ay hindi pa nakakatikim ng suntok na kasing lakas kay Donaire. Sinabi ng marami na matutulog si Martin kapag tinamaan ng signature left hook ng The Flash. Sa boxing mga kwento, ang power ang huling nawawala o ang lakas na isang boksingero at si Donaire ay napatunayan ng kaya niyang magpabagsak ng mas bata sa kanya sa isang kisap mata lamang. Pero mga kwento ay may isang malaking balakid sa bakbakang ito. At ito ang pagkakaiba ng kanilang kasulukuyan na weight classes. Si Nonito Donaire ay matagal nang nakabase sa Bantamweight Division o 118 pounds, habang itong si Martin naman ay komportable at lumalakas sa Super Bantamweight o 122 pounds. Upang maging patas at matuloy ang dream match na ito, ang pinakaluhikad na solusyon ay ang catchweight marahil sa 120 pounds. Ang catchweight mga kwento ay magsisilbing tulay upang hindi masyadong manghina si Martin sa pagbaba at hindi rin masyadong mahirapan si Donaire sa pag-abot sa timbang. Ngunit, may isa pang opsyon, ang pag-akyat ni Donaire sa Super Bantamweight Division. Kung seryoso si Donaire na subukin ang tibay ni Martin, ang pag-akyat ng timbang ang magiging ultimate test para sa Wonderboy. Dito na makikita kung ang lakas ba ni Martin ay epektibo pa rin laban sa isang mas malaking Donaire na hindi na kailangan magbiga ng katawan ng gusto para sa 122 pounds. Ang timbang ay magiging krusyal na factor. Kung masyadong mabigat ang catchweight, lamang ang kabataan at natural na laki ni Martin. Kung masyadong mababa naman, baka mawala ang resistensya ng Ifugao Pride. Kaya naman mga kwento, ito yung pinakamalagang katanungan. Sino nga ba ang mananalo sa sagupang ito?
kung pagbabasihan ang prediksyon ng artificial intelligence, ito raw ay magiging isang tactical chess match sa simula. Inaasahang gagamitin ni Martin ang kanyang volume punching at footwork para iwasan ang mga counter ni Donaire. Ngunit, ang bintay ni Donaire ay ang kanyang ring IQ. Alam niya kung kailan maghintay at kailan bibitaw ng pamatay na kombinasyon. Kaya naman, narito ang prediksyon ng AI. Kung ang laban ay abot sa dulo, may malaking tsansa na si Carl James Martin ang mananalo via unanimous decision dahil sa kanyang bilis at aktibidad sa loob ng ring. Ngunit, kung hayaan ni Martin na magkaroon ng openings ang kanyang depensa, isang counter left hook lang ni Donaire ay sapat na para itigil ang laban via knockout sa middle rounds. Mga kakwento sa uli, ang laban na ito ay isang win-win para sa Philippine boxing. Kung manalo si Donaire, pinatunayan niya na siya ang tunay na alamat. Kung manalo naman si Martin, ito na ang magiging pasaporte niya para sa pandaigdigang kasikatan. Ito ay isang laban na hindi lamang tungkol sa sinturon, kundi tungkol sa karangalan, legasiya, at ang pagpapatuloy ng tradisyon ng kagalingan ng mga Pinoy sa lona. Ikaw ba kakwento? Kung pagbibigyan si Martin sa kanyang kahilingan, sino naman ang iyong kakampihan? Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.